Ayan, magandang araw po ulit sa ating lahat. Okay, so ngayon po tayo po ay nasa part 2 na ng ating pong review program or ng ating pong discussion para po sa geometry. So muli ako po si Sir Arvin Bautista. Ako po ang na-assign na lecturer para po sa geometry for the College Entrance Test Review Program ng Smile Taytay Training Institute. So muli balikan lang natin yung overview po ng ating um, review para sa geometry. So last time we've already discussed about the building blocks of geometry and the angles and lines. Okay? So I hope po na ayan nakapagsagot na po kayo ng inyo pong formative assessment para po dun sa building blocks of geometry and angles and lines. Ayan, so bago po tayo magpatuloy dito. So kung meron man po tayong naging error or pagkakamali po doon sa formative assessment, yan, tandaan lang natin para sa susunod, yung mga ganung concepts, hindi na natin siya magiging problema pa ulit. Okay? So for this discussion, triangles lang yung ating i-discuss because by next, pagkatapos itong video na to, that will be about polygons, area, surface area, and volumes na po. Then for the last part will be the circles and coordinate geometry. Okay? So, ngayon, let's start with the triangles. Bakit ko nga ba hiniwalay si triangles? Kasi, isa si triangles sa mga paborito na mga paaralan pagdating po sa mga college entrance tests. Kahit nga sa civil service, na-encounter namin si triangle. Hindi man direct na, kumbaga, hindi man direct na sinabi na triangle, pero nandun si Pythagorean theorem, okay? Yung mga concepts ng triangles nandoon. So, ayan. Napakahalaga na aralin natin si triangle. So, una, ano nga ba yung mga types of triangles according to sides? So, dito meron tayong isosceles triangles. Ito yung klase ng triangle na kung saan two sides, okay, are congruent. So, ibig sabihin, parehas po yung sides nung dalawa. So, kung makikita po natin dito, wait lang, tayo ay maglalagay ng ink color na kulay pula para makita. So, mapapansin po natin dito, ayan, meron dito symbol na ganyan, yung dalawang line na yan. Others would use one line, okay? So, yung iba dalawa, depende. Ang mahalaga naman, parehas silang dalawa. Bakit? Kasi kung nakita nyo po yan na parehas silang may dalawang line, ibig sabihin lang po na congruent po yung measurement or congruent po yung sides na mayroong mark nun. So, ibig sabihin, dyan sa isosceles triangle po na yan, yung dalawang sides na yan na may symbol, yan po yung congruent sides. Okay? So, for example, this is 5 centimeter. The other one will also be a 5 centimeter side. Then this one could be a 6 centimeter. Okay? Para maging valid siya na triangle. Okay? So, yun po. Mamaya may ituturo rin po ako sa inyo. Paano ba masasabi kung valid ba yung measurement ng sides para makabuo ng triangle? Baka mamaya kasi binigyan nila kayo ng sides pero kapag plane up mo na siya or trinay mo na gumawa ng triangle, hindi pala triangle yung nabubuo. Okay? Either may sumosobra dun sa isang side. For example, dito meron palang sobrang pag ganun dito, yung linya pa. Okay? Yung iba naman, kulang kasi may puwang. Okay? So, ayun. Hindi rin po basta-basta tinatanggap yung mga sides ha. Meron yan. Mamaya tuturo ko sa inyo. So, pangalawa, we have the equilateral. So, from the name itself, Okay? Ibig sabihin, equal. Lateral meaning sides. So, equal yung sides niya, yung measurements ng sides. Okay? So, dyan, three sides are congruent. So, for example, we have here 8 centimeter, 8 centimeter, and another 8 centimeter here. Kung mapapansin nyo po, pare-pareha silang tig-iisa. Kasi po, ibig sabihin, yung tatlong sides daw po na yun, they have the same sides. Okay? So, ayan. They have the same measurement po nung sides. Okay? For the last one, we have the scalene. So, sa scalene po, no sides are congruent. Okay, for example, dito, obviously it is the longest side. We have 5 centimeter. Okay?
And then this one is 4 centimeter. This one is 3 centimeter. So, ayan po ha. Ayan po, possible na measurement ng mga yan. Hindi ko naman sinabi na yan yung exact. Saan ko siya binase? Bakit, sir? Ba't nandun yung 4 centimeter, nandun yung 3 centimeter? Kung mapapansin lang kasi natin, this one, okay, ito yung may pinakamalaking angle. So, meaning, yung katapat niya, yung sa kabila niyan, ay mayroong pinakamahabang side. Okay? So, dito tiningnan ko lang, ito bang angle na to, tsaka angle na to, sino ang mas malaki? Okay? So, feeling ko ang mas malaking angle ay ito, this one. Mas malaking angle yan. Kaya binigay ko dun sa opposite na side yung longer side. So, 4 centimeter. So, dito naman, dito sa nasa taas na angle, dahil siya yung pinakamaliit, nilagay ko din dun sa opposite nun, yung may pinakamaikling side. Okay, ganun po yung relationship nila ha. Kapag po mas malaki yung angle, the side opposite to that angle, yun po yung may pinakamahaba rather na side. So, ganun nyo siya babasihan. Di ba kaya nga sa Pythagorean theorem, okay, dun sa right triangle, di ba yung 90 degrees, siya yung may pinakamalaking angle sa right triangle. So, yung opposite dun sa 90 degrees na yun yung tinatawag natin na hypotenuse. Kasi yung hypotenuse naman is defined as the longest side. Okay, so ganun siya. Mahalaga din po malaman yung concept na yun ha. Kasi sabi ko nga minsan sa tanong sa college entrance test, paramihan ng alam na concepts at paramihan din ng alam na concepts na kaya mong i-apply. Okay? Kasi minsan, ano, nakakalito yung options, yung choices. Pero pag ginamitan mo siya ng concepts na, for example, yan ngayon sa angle-angle, okay? So, pwede mo makuha yung tamang sagot. Pwede siya maging basis mo. Kasi pag nanguhula students, pagdating po sa college entrance tests, or sa kahit anong test na meron, yung panguhula natin dapat may basis. Yun yung lagi ko sinasabi. Madalas akong manghula sa exam, pero lagi siyang may basis. So doon pumapasok yung mga concepts na dapat alam po natin. Okay? Kasi yun yung magsisilbing basis nyo. Bakit yun yung sinagot mo? Para hindi siya suntok sa buwan lang na hula. Okay? So next po. So ayan ha, sa discussion ko, I'll try to insert tips kung paano kayo magsasagot para at least bukod doon sa concept na naituturo ko sa pagsasagot din ng exam ay may mapupulot kayo. Pero sa final coaching natin, doon kayo mas may mapupulot pa pagdating sa test taking tips. Okay? So sabi nga natin kanina si isosceles triangle. Okay, ito yung triangle na kung saan may dalawang ba? O, tingnan natin. Isosceles triangle, ito yung triangle na kung saan may dalawang sides na equal or congruent. So, ayan. So, dito, ang tawag daw po pala dun sa two congruent sides na yon. Ay, sorry. Palit tayo ng kulay. Okay. So, ang tawag daw po pala dun sa two congruent sides na yon are the legs. While, okay, the angle formed by the two congruent sides is called the vertex angle. Okay? The other two angles are called the base angles. And finally, the side opposite the vertex angle is called the base. So, ito siya. So, for example, palit lang ulit ako ng kulay. Pag puti kasi ang hirap makita kapag dilaw. So, kailangan pula na dark. So, ito, ayan, yan, dalawang side na yan, those are what we call the legs. Okay? Kasi, siya yung congruent sides. Next, ang sabi dyan, the angle formed by the two congruent sides. So, asan ba yung angle formed by the two congruent sides? Palit tayo ng kulay ulit. Para ito siya, ito, ayan. So, this angle is what we call the vertex angle. Bakit siya vertex angle? Kasi siya nga daw po yung angle na nabuo using the two congruent sides. Next one, the two angles.
na nasa ilalim. Siyempre, dalawa na lang naman yun kasi natukoy na natin yung isa. Ayan, at ito, these are what we call the base angle. So, dahil base angle sila, yung nasa gitna nila is what we call the base. Okay, itong side na nasa yan. So, yan po. Natukoy na natin lahat. So, yan. Dito sa gilid, may mga nakalagay lang dyan. Legs are the side AC and the side AB, while the vertex angle is the angle A. Base angles, we have angle B and angle C. Then for the base, we have side BC. Okay? Next one. Meron din tayong types of angles according to triangles, sorry. Types of triangles according to angles. Sorry na. So, meron tayo, ito mga galing lang din naman, yung pangalan ng mga triangle na to, base dun sa angle na may kita mo dun sa mismong triangle. For example, dito, sa first one, we have acute triangle. Bakit? Kasi meron siyang three acute angles. So, kapag kinuha mo yung measurement nitong tatlong to, okay, those three angle would give you a measurement between 0 hanggang 90 degrees. Okay? Kasi acute nga siya. Okay po? Kay right angle na, or right triangle rather, meron siyang isang right angle. Pag right triangle, isa lang po ang right angle, ha? Hindi po pwedeng dalawa. Kasi, tandaan, ang sum of angles of triangles, okay, ang sum ng angle ng triangle is 180 degrees lang po. So, kaya dito sa right triangle, isang right angle lang po. Kasi di ba ang right angle is 90 degrees. So, kung magdadalawa yan, 180 na agad. So, wala nang angle dun sa kabila. Okay po? So, ayan. Next, equiangular. Equiangular or three angles are congruent. Equi means equal. Angular means angle. So there is an equal angles. Okay? Equal angles po yung meron sa equiangular. Then pagdating naman kay obtuse naman po, obtuse triangle, isa doon sa tatlong angle ng triangle ay obtuse. Kung dito sa example, ito yung obtuse angle niya. Okay? So, ayan yung magiging more than 90 degrees but less than 180 degrees. Okay po? So, those are the four types of triangles according to angles. So, dito, meron tayong tinatawag din po na CP-CPC. Hindi ko alam kung saan na to tinuturo, pero if I'm not mistaken, dati na ituro to sa amin. Either grade 6 ba? Or junior high school. Doon ko na first na-encounter sa CPC. Okay? Ano ba ibig sabihin nun? Corresponding parts of congruent triangles are congruent. So if you have two congruent triangles or if you have more than two congruent triangles, ibig sabihin daw po na yung corresponding parts nila ay congruent din daw po. Okay? Example is this one. So we have two triangles in here. We have triangle RST and triangle EFG. Sir, pwede bang imekos-mekos yung pangalan? Pwede. Pero, pag minekos-mekos mo yung pangalan ng isang triangle, kailangan you still have the name ng second triangle corresponding to the first triangle. Example, di ba meron tayong RST dito. Asan ba si RST? Ito si R, papunta kay S, papunta kay T. Okay? Dito sa kabila, we have E, F, and G. Okay po? So kung gusto mong gawing mekos-mekos yung pangalan, for example, gusto ko STR. So baguhin natin yung sulat ng Okay? From S, papunta kay T, papunta kay R. So kung gusto mong follows pa rin siya ng CPCTC,
kailangan ganun din yung arrangement. Corresponding din dapat. So ngayon, magiging F, G, E. Okay? Magiging F, G, E. Okay? Triangle STR is congruent to triangle FGE. Ganun po dapat. Okay? Kasi sabi nga, corresponding parts of congruent triangles are congruent. So, nandun yung word na corresponding. Okay? So, ano pwede nating ma-come up dito? Sino ba yung mga corresponding? Si R, it corresponds with E. Okay? Si S, it corresponds with F. Next one. Si T corresponds with G. Ano ang ibig sabihin lang po noon? Ibig sabihin, si R and si E may parehas na measurement. Sir, paano mo nalaman corresponds lang sila? Sabi nga kasi sa CPCTC, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Na-i-identify na natin na those two triangles are already congruent triangles. So, ibig sabihin, yung mga corresponding parts nila are already equal na din or congruent. So, si R tsaka si E, they have the same measurement. Si S tsaka si F, they have the same measurement. Si T tsaka si G, they have the same measurement. Ano pa? Siyempre, bukod sa corresponding side, angles, meron din tayong corresponding side. Meaning, si R and si S, okay? Ito, si side RS, it correspond with side EF. Okay? Next, ano pa? Baguhin pa natin yung kulay. Si side ST, it corresponds to side FG rather. Okay? So, ibig sabihin, they are congruent. They have the same measurement. The last one, we have the side TR and side GE. They are corresponding, meaning they are also congruent. Okay? Sir, anong mahalagang tandaan dito? Bago nyo po gamitin ang CPCTC, kailangan ma-identify muna na congruent yung dalawang triangle na yun. Kasi premise siya no idea. Okay? Kasi, sir, paano kung hindi namin alam kung congruent triangle sila? Pwede ba namin gamitin ang CPCTC? Hindi po. Kasi paano mo masasabi na yung corresponding parts nila ay congruent kung hindi naman congruent yung dalawang triangle? Okay po? So, kailangan ma-identify siya na congruent. Okay? So, let's have, for example, these two. These two triangles are congruent. Sabihin natin. Si triangle, sabihin lang natin si triangle JMK is congruent to triangle PRU. So they are both, they are congruent. Ngayon, let's try to answer. Okay? Medyo gawin nating interactive to kahit asynchronous tayo. I just want you guys to participate. As much as possible, you participate, you answer. Okay? You may pause the video kung kailangan ng oras, walang problema. Okay? First one. Angle M is congruent to what angle? Once again, angle M is congruent to what angle? Doon sa kabila. Okay, you may pause the video kung kailangan ng oras. Pero angle M is congruent to angle R. Kasi they are corresponding parts. Okay? Next. Side JK. Okay? Side JK is congruent to what side of the other triangle? Side JK is congruent to side, okay, side PQ.
Q. Very good. Okay? Once again, that is because of CPCTC. Next one. Angle. Um, let's have angle QPR. Saan congruent or kanino nagko-correspond si angle QPR? Okay? Sige, you may pause the video or you may continue kung nakapagsagot na. Angle QPR corresponds to angle KJM. Okay? So, ayan po siya. I hope naintindihan natin. Sir, pwede po ba magkabaliktad? We follow po yung corresponding parts. Kasi once again, CPCTCT yung ginagamit natin. So, kailangan siya na ma-follow natin. Okay, last one for this one. Triangle MJK is corresponding or congruent to what triangle? Triangle MJK corresponds or congruent to, we have triangle RPQ. Okay? MJK RPQ. Okay? Next one. Itong triangle naman na to. So, nandun pa rin yung premise ha. Ang premise pa rin po ay, they are congruent. Those two triangles are congruent. Oh, we have triangle F, sorry. Bakit Q? Sorry, di ba ka mabansa Q? FGH. Triangle FGH is congruent to a triangle FGH. Okay? Triangle FGH is congruent or corresponds to triangle FJH. Very good. Okay? Next one. Angle. Angle F is congruent to what angle? Siyempre, angle F pa din. Okay? So, ayan, medyo trick question lang siya. Okay? So, next, we have triangle, side. Let's have side GH is congruent to what side? Sorry, bakit may angle na symbol? Side GH is congruent to what side? That is side JH. Okay po? Side JH. Okay, so ayan. So I hope naintindihan natin yung rules ng CPCTC. Okay, once again, CPCTC means congruent parts, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Okay? Next, balik tayo sa postulates and sa theorems. Na-define naman natin yan. So dito kay postulate, kay triangle, we use the side-side-side postulate or yung ating SSS postulate. So, ang sinasabi ng SSS postulate, if three sides of one triangle are congruent to three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Kasi di ba kanina sabi natin sa CPCTC, kailangan ma-identify mo muna kung congruent ba yung dalawang triangle bago mo magamit yung mismong idea ni CPCTC. So ngayon, alamin natin paano nga ba masasabi na congruent yung dalawang triangle. So we have the first postulate na pwedeng gamitin. Kapag yung tatlong sides daw po ng isang triangle ay congruent do sa sides ng another triangle, then yung dalawang triangles po na yun are congruent. Ito nagbabalik, tingnan nyo. Gumamit ulit sila ng symbol. Okay? Ito, kung mapapansin ninyo,
yung nasa base o yung nasa baba na side, gumamit ng isang linya. Pangit naman ang pagkakabilog ni sir. Okay? Oh, dito gumamit ng isang linya. Sa kabila, gumamit din ng isang linya. Ano ibig sabihin? Because parehas ng symbol yung nakalagay sa kanila, ibig sabihin po, they are congruent. So, ibig sabihin yan, dalawang side daw po na yan ay congruent. So, okay lang yun na magkaibang triangle yung pinaglagyan. Yes po. As long as parehas po yung symbol, ibig sabihin sila yung magkatulad. Okay po? O, dito naman, may dalawa. Dito, may dalawa din. Okay? Ibig sabihin, yung side po na yan ay congruent. Then lastly, dito may tatlo. Dito may tatlo. So, ibig sabihin, they are also congruent. Okay? So, ano na ibig sabihin? Pasado ba sila sa SSS postulate? Yes po. Kasi may kita natin dyan, dahil ginamitan niya ng symbol, ibig sabihin, those sides are equal. Okay? Congruent yung mga sides. Okay? Three sides nung nasa kabila ay congruent dun sa three sides na nandun din sa kabila. So dahil they are congruent based on the SSS postulate, then the two triangles are also congruent. Okay po? Ah, ito. So dito, let's try the SSS postulate. RS corresponds to what side? Side RS corresponds to what side? Or is it congruent to what side? Oh, madali naman po makikita natin dyan. Ay, sorry, kulay-kulay pala yung nagamit ko. Okay, palitan ko lang. So dito, based on the side postulate, side RS is congruent or corresponds to what side? Side RS is corresponds to side RS pa din po. Okay? Bakit? Kung makikita natin, ito na sa gitna, parehas naman yan na part ng dalawang triangle. And they both have 10. Okay? TS, side TS. Is it congruent to what side? Is it saang side siya congruent? Sorry na. Okay? Side TS is congruent to side VS. Okay? TS and VS, they are congruent. Then lastly, we have RT. Side RT is congruent to what side? They are congruent to side RV. So dito, makikita naman natin na okay, yung tatlong side ng dalawang triangle are congruent, meaning triangle RTS is congruent to triangle RVS. And that is based on SSS postulate. Okay po. Once again, kailangan pa rin natin i-honor yung corresponding parts ha. So kung RTS siya, RVS yung kabila. Sir, paano kung dun sa kabila ay TRS? Ano magiging corresponding triangle niya or congruent na triangle? Kung TRS sa kabila, dun sa kabila po ay VRS. Okay? Mahalaga ba yung arrangement ng letters? Yes po. Mahalaga po. Next. Side angle, side postulate. So kanina, tatlong side yung tinitingnan mo. Deadma ka sa angle. Ngayon naman, side angle, side. So kung mapapansin natin, SAS. So dapat yung arrangement niya, SAS din po. So mamaya papakita ko sa inyo. So dito, ano ba sinasabi ng SAS postulate? If two sides and the included angle, sabi included. Included meaning nasa gitna ng dalawang side. Okay? Yung angle na nasa gitna ng dalawang side. So if two sides and the included angle of one triangle are congruent to corresponding parts of another triangle, then the triangles are congruent. Example. This side corresponds to this side, or they are congruent. This one is congruent to this one. Then now we have an angle shown here
congruent to this one. Okay? So, ayan. Kung mapapansin nyo anong meron, yung mga congruent na parts ng SAS, side angle side, tama yung arrangement. Na side muna, nasa gitna si angle, pangalawa si side. Ay, pangatlo rather si side. Okay? So, nasa sandwich ng dalawang side yung isang angle. Sir, pwede po ba na yung isang angle nandito? Okay, sir, nandyan po. Hindi po pwede. O edi ano na yan, SSA. Kasi hindi na, kasi kapag sinabi natin side angle side, nasa gitna dapat si angle. Wala siya sa dulo. Okay? Sir, sa side gumagamit tayo ng linya. Paano pa pag sa angle? Sa angle po, for example, dito na lang sa mismo drawing ako bibigay ng example. Kasi ako, nakikita ko, depende sa libro na babasahin ninyo. Okay, bigyan ko kayo ng isa. Yung una, pwedeng ganito, kung ano yung nandito sa ating mismong picture, na gumamit siya ng isang kurba. Okay? Eh sir, paano pag may isa pang angle na magka-correspond lang? Pwede po niya ang gawin ay, dahil meron ka na dong isa, sa pangalawang magkaparehas, dalawa na yung gagamitin mo. So, pwedeng ganyan. Okay, pa nakita niyo yung green na drawing ko? So, pwede pong ganyan. Yung iba naman, ang gagawin, for example, mag-drawing tayo dito. For example, ito yung triangle. Ayan, dalawang triangle. Ito, correspond sa nandito. Anong gagawin nila? Bukod kung sa nakaganyan, lalagyan nila yan ng isa. O sir, paano kung meron pa sa kabila? So, lagay ka ulit ng ganyan, tapos dalawa naman. Yung parang sa side lang din. Okay? Pero yung iba naman, yun nga, dalawang kurba yung nilalagay nila. Okay? Para makita kung sino yung congruent na angles. Okay? So, ayan po ha, binibigyan ko kayo ng idea para kung ano man gamitin sa mismong exam ninyo, alam natin yung ibig sabihin. Okay po? Others would write the measurement of the angle. O, lalagay, kunyari, 85 degrees, 85 degrees. So, syempre, pag nakita mo pareho silang 85, edi sila yung corresponding sila yung congruent na angles. Okay? So, depende. Depende sa atake ng exam. Okay? So, dito, ayan, for example, ito. Sir, pwede ba din gamitin dito ang side angle side? Wala naman po, um, wala namang symbol for an angle. Tama ba? Walang symbol for an angle, hindi katulad nung kanina. Balikan natin yung kanina. Dito may symbol eh. Yung merong curve. Dito sir, wala. Paano to? Balik tayo dun sa inaral natin, sa angles and lines nung unang video. Dito, may makikita tayo na vertical angles. So this one and this one, they are vertical angle. Bakit? Nabuo sila using two opposite rays. Tama po ba? So, ibig sabihin, sila yung included angle. So, ito yung unang corresponding side. Then, we have another set of corresponding side. Then, yung nasa gitna, yung C, yan yung magsisilbi nila na angle, included angle. Okay po? Ayan yung magsisilbing included angle. Bakit? Gawa-gawa ko lang ba ito, class? Hindi po. Hindi ko po siya gawa-gawa, ha? Yan po ay nakabase mismo sa definition ng vertical angles. Na if we have vertical angles, these are pairs of angles, the vertical angles, those two angles are congruent. So ngayon, paano natin malalaman? Okay? So ayan, paano natin? Is angle, eto, try natin sagutin. Is angle ACB ba congruent to angle ECD? Oh, ACB and ECD, are they congruent? Yes. Okay po, they are congruent. Bigyan natin question mark chat para sa picture nyo. Next. O, paano naman kaya kung si angle, angle, ay side, bigay tayo.
Kanino nagko-correspond si side CE? Side CE corresponds to what side? It corresponds to side CA. Okay? Ayan. So, ayan lang po siya. Dito lang medyo tricky. Bakit? Kasi hindi nilagay yung mismong angle. You just really have to think about it. Okay? Kailangan niyo po mag-isip nang hindi po kayo nag-iimbento. Okay? Madalas kasi sa geometry yun yung problema natin. Minsan nakakita lang ng angle, ganyan, mukhang 90 degrees kahit walang symbol. I-assume agad nila na 90 degrees. Okay? Hindi po pwede yun. Pasensya na po. Okay? So, ayan. So, dito, ang pwede nating sabihin, based on the side angle side postulate, triangle ACB is congruent to triangle ECD. Okay? Ayan po ha. Once again, kailangan po makonsider nyo yung corresponding parts. Si AC, nagko-correspond siya kay EC. Kaya kung mapapansin, si AC at si EC yung nasa umpisa. Then, si CB at si CD correspond to one another, kaya sila yung nasa second. Okay? Sir, pwede ba maging DC? Pagpalitin ko si D tsaka si C? Hindi po pwede. Kasi mahalaga po yung corresponding parts. Next, we have the angle side angle postulate or the ASA. Yan na naman. Nabuhay na naman ng mga umaasa. Hanggang sa mat may asa. Okay? So, angle side angle postulate. So, dito nasa gitna naman ay si side. So, dapat dalawang angle tapos sa papagitnaan niya yung isang side. Okay, so if two angles and the included side of one triangle are congruent to corresponding parts of another triangle, then the triangles are congruent. So for example, this one. So dito, yung sinabi ko sa inyo kanina, tingnan nyo. Dito, gumamit siya ng isang kurba sa palit lang tayo ng ink ulit. Bakit yellow? Mahirap na makita yung yellow. Dito, gumamit siya ng dalawang kurba. Meaning, corresponding sila. Then, sa gitna ng dalawang angles, mayroong isang side. Kaya po siya tinawag na angle side angle. Once again, kapag nakita po kayo ng symbol na ganyan, okay, isang kurba, tapos may isang kurba din sa kabilang angle, ibig sabihin, they are congruent po. Okay? So, yun, dalawa-dalawa naman, tapos dalawa-dalawa din sa kabilang angle. Therefore, they are congruent kasi parehas po ng symbol. Then, dun sa included side, ayan, kung makikita nyo, meron din pong isang symbol, may isang maliit na line. Tapos sa kabila rin, may isang maliit na line. Therefore, they are congruent as well. Therefore, triangle DEF is congruent to triangle RST. Okay? So, angle side angle. So, ayan naman siya. So, kung mapapansin, mayroong dalawang angle per triangle na naka-label. Sir, wala na namang label yung isa. Gusto mo ba, sir, ng walang label? Hindi, yan lang po. Kasi syempre, kung makikita, ito naman nasa gitna ay parehas part ng dalawang triangle. So, kung parehas part siya ng dalawang triangle, ibig sabihin, hindi naman nagbago yung itsura, di ba? So, ibig sabihin, they have the same measurement as well. So, dyan, based on the angle side angle postulate, pwede nating mapatunayan na these two triangles are congruent po. So, dito, we have angle TRS corresponds to what angle? TRS corresponds to angle. It corresponds to angle QRS. Okay? Ang tanong, si triangle RTS po ba ay congruent to triangle RQS?
Question mark? Once again, triangle RTS. Is that congruent to triangle RQS? Check. Okay. RTS and RQS. Okay? Paano naman si triangle SRT? Is it congruent to triangle SQR? Question. Angle SRT, triangle SRT is congruent to triangle SQR. Is that correct or not? SRT, SQR. Okay? The answer is no. Kasi hindi po siya okay? Hindi po naka-corresponding parts. Kailangan po. Last one. Ito. Is angle T congruent to sorry, Q? Si angle T po ba at si angle Q are congruent or not? The answer is yes. Bakit? Sir, wala namang binigay na measurement. Wala din silang naka-symbol. O, tandaan. We have already proven that these two triangles are congruent. Tama po ba? So dahil na-prove na natin na itong dalawang triangle na to are congruent, therefore, we can say that angle T and angle Q are also congruent because of the CPCTC. What is CPCTC again? Corresponding parts of congruent triangles are congruent. Sir, kailan natin na-prove na congruent yung dalawang triangle? Because of the ASA postulate. Okay po. O, nakita nyo na ha, kinoconnect natin yung mga natutunan ng mga umpisa hanggang ngayon. Okay? Kasi gagamitin nyo po. Kaya nga nauuna basics lagi. Kaya lagi pong inuuna ang mga basic para gamitin natin sa more complex problem. Hindi para patambayin lang po sa utak, ha? Okay? Next. Triangles and the Pythagorean theorem. O, ito na. Isa sa mga paborito ko, Pythagorean theorem. Okay? Na hindi dapat nakakalimutan kung anong formula. Pero ngayon, discuss muna natin ano ba meron kay Pythagorean theorem. So, sa Pythagorean theorem po, it is also only applicable to right triangles. Okay? So, dito meron tayong tinatawag na legs. These are the sides that meet to form the right angle. So, kung ano man yung dalawang sides na bumubuo dun sa right angle, those are what we call the legs. The side opposite the right angle, which is the longest side, is what we call the hypotenuse. So, ayan. So, these three, ayan, medyo magkakaiba lang sila ng itsura. Okay? Medyo magkakaiba ng itsura, pero still, they are all applicable to Pythagorean theorem. Bakit? Lahat sila ay may right angle. Ito, isa, dalawa, tatlo. Hindi po ako nag-assume na sila po ay may right angle. Hindi po assumption yan. Kasi po gumamit po sila ng symbol. So pag nakita nyo yung symbol na yun, automatic 90 degrees. So ngayon, si Pythagorean theorem po, okay? In a right triangle, the sum of the squares of the lengths of the In a right triangle, the sum of the squares of the lengths of the legs is equal to the square of the length of the hypotenuse. Ayan yung magbibigay sa atin ng formula ng Pythagorean theorem. So ano ba ang formula ng Pythagorean theorem? We have a squared plus b squared is equal to c squared. Kasi sabi nga, yung sum, pag sinabing sum, i-add. Ano ang i-add? Yung square ng legs. Ano ba ang legs dito? We have b and we have a. So, yun yung legs. So, pag in-add mo daw po yung squares ng dalawang yan, which is a squared plus b squared, magiging equal daw po sa square ng length of the hypotenuse. Ano ba ang hypotenuse? We have c. Okay, sorry.
Bakit nandoon siya bumilog? Okay, ayan. So, square ng C. Okay po? Oh, let's have an example. O, paano to? We have 12 and 9. Ano ba yung 12 and 9 na yun? Are those legs or isa ba doon ay hypotenuse? O, sabi kanina, bukod sa C, yung nawawala. Dahil alam natin ang C, usually that's a hypotenuse. Pero we cannot always assume. Okay? Etong 12 at 9, bakit ito yung legs? Kasi 'di ba sabi kanina, the legs are the sides na nagko-connect para mabuo ang right angle. Asan ba ang right angle? 'Di ba ito nasa taas? Okay? So dahil silang dalawa, yung katabi ng right angle, so therefore sila yung legs. So pwede kahit ano diyan, yung kunin natin na A or B. So sabihin natin 9 squared plus 12 squared is equal to C squared. What is 9 squared? 9 times 9, that is 81. Plus 12 times 12, that is 144. Tama po ba? Okay? So ngayon, 81 plus 144, that would be equal to 225, which is equal to C squared. What is the square root of 225? The square root of 225 is C would be equal to 15. Okay? So the hypotenuse of that right triangle is 50. Okay? Next, paano naman kung ito daw? Oh, once again, the legs of the right triangle, yun yung nagdidikit para mabuo si right angle. So dito, isa sa nawawala ang legs. Si B. Pasok muna natin sa formula. A squared. So we have 5 squared plus B squared is equal to 13 squared. Bakit siya? The side opposite to the right triangle, the right angle is the hypotenuse. So 13 squared. So we have 25 plus B squared is equal to 169. Tama po ba? Okay? So ngayon, anong gagawin natin? Lipat natin sa kabila. So we have B squared is equal to 169 minus 25. What is 169 minus 25? That would be equal to 144. What is the ano ba ang square root of 144? So we have B is equal to 12. Okay po? So ayan lang po siya. Yan lang gagamitin natin sa Pythagorean theorem. Okay po? Dito may tuturo pala ako sa inyo. May tinatawag kami na basic Pythagorean triple. Ano ba yung basic Pythagorean triple? So ito yung most common na mga numbers na pwedeng maging pasok sa Pythagorean theorem. Meaning ito yung mga number ng A, B, and C na magka-qualify as a right triangle. Ano ba yung mga common? Yung mga common na alam ko, we have 3, 4, 5. We also have 5, 12, 13. Ano pa ba? We have 7, 24, 25. We also have 8, 15, 17. Okay? So, ayan. Sir, para saan po ito? Mula po sa mga number na to, pwede po kayong makabuo pa ng iba pang Pythagorean triple. Okay? Let's have an example. For example, dito sa isa natin na nakuha, we have here, for example, dito sa una, ang A dito ay, ano ba ang A natin dito? We have 9. Ang B natin, we have 12. Ang C natin is 5. Tama? Dun sa una. Kung mapapansin nyo, yung A na 9,
B na 12, C na 5, or sorry, na 15 rather. Okay? Halos parehas siya kay 3, 4, 5. Paano ko nasabi na parehas? Si 3, 4, 5 multiply mo by 3. 3 times 3, 9. O yun yung kay A. 4 times 3, 12. O ayun yung kay B. 5 times 3, 15. O yun yung kay C. Okay? Meaning, itong mga binigay ko na most basic Pythagorean triples or yung mga primitives na tinatawag namin, pwede kayong kumuha pa ng ibang Pythagorean triple mula sa mga yan. Ano lang ang gagawin natin? Multiply nyo lang sila. Pero tandaan po ninyo kung ano yung pinang-multiply nyo dun sa ibang number, yun lang din i-multiply nyo sa iba pang number. For example, K3, minultiply natin by 3, kaya naging 9. So, dapat yung 4 and 5 times 3 lang din po. Okay? Para saan po to? Bakit ito yung ginagamit? Kasi kung ito, kabisado ninyo, or aware kayo sa mga numbers na to, hindi ko naman sinasabing kabisaduhin talaga, ha? Pero kung familiar kayo, may mga question na madaling sagutan just because alam mo to. Alam mo yung Pythagorean triples na tinatawag. So for example, ito, yung pinahanap yung C. Okay? Alam ko na 9 at 12. Di ba? O, si 9 at 12, familiar nga, may 3, 4, 5 nga ako na Pythagorean triple. Paano ba magiging 9 si 3? O, multiply ko lang by 3. Eh, sumakto naman, pag si 4, multiply ko by 3, magiging 12. So, dun sa, anong to, hindi na ako masyado magsasolve. Multiply ko na lang din by 3 yung 5. So, 3 times 5, 15. O, tapos na. I can move on na to the next question. Pero once again, it's not applicable for everyone. Kasi kung hindi kayo ganun mag-isip, baka hindi nyo ito magamit. Baka lalo mas stress lang yung utak natin in answering, ha? Okay? Pero yun nga, sabi ko nga, as much as possible, meron tayong mga backup na mga concepts, ideas na pwede nating makugot from time to time sa pagsasagot. Okay? So, ayan. Dagdag nyo lang ng konti. Yung mga most basic or yung mga primitives po na tinatawag namin pagdating sa Pythagorean triples. Okay? Pag gumamit kayo ng AI or nag-search pa kayo somewhere, marami pa kayo makikita ng mga Pythagorean triples dyan. Hindi lang naman limited to that 5, to that 4 rather. Okay? Ako, yan lang yung medyo aware ako sa utak ko. Okay po? So next, meron din tayong converse of the Pythagorean theory po, Pythagorean theorem rather. So ano si converse? Ang sabi dito, if the square of the length of the longest side of a triangle is equal to the sum of the squares of the lengths of the two shorter sides, then the triangle is a right triangle. So ano bang gagawin dito? Ito ginagamit lang. Ginagamit lang po ito para malaman kung right triangle ba talaga yung meron. For example, dito, 3, 4, 5. Alam mo naman na pasok yan sa Pythagorean triple. Therefore, that is a right triangle. Okay? Sir, para saan pa? Ito po ay para lang dun sa mga numbers na gagamitin po natin. For example, kasi may mga questions sa mga college entrance test na parang given this sides of the triangle, is the triangle a right triangle? Sa mga ganong question to ginagamit usually. Okay? Lalo na dito sa itsura. Sir, mukha naman siyang right triangle eh. Gets ko po na mukha talagang right triangle yung given. Even this one. Okay? O, mukha rin tong right triangle, aminin. 'Di ba? Kung aayusin mo yan sa utak mo, mukha yung right triangle. Pero tandaan, wala kasing symbol na nagsasabi na right triangle talaga yan or may right angle dyan. Wala yung parang box na symbol natin, yung parang square. Wala siya. So, hindi kayo pwedeng mag-assume lang ng biglaan. Okay po? So, dito papasok yung paggamit nga po ng Pythagorean theorem natin. Na ang sinasabi na kapag daw po yung length ng longest, yung square ng length ng longest side is equal to the sum of the squares of the lengths of the two shorter sides. Therefore, right triangle na po sila agad. Okay? So, let's try. Ano ba longest side dito? We have 5. 5 squared is equal to, okay?
Squares, sum of the squares of the lengths of the two shorter sides. So we have 3 squared plus 4 squared. So we have 25 is equal to 9 plus 16. So 25 is equal to 9 plus 16, that's 25. They are equal. Okay? Therefore, they are right. Yung mga binigay na measurement ay papasok sa right triangle. Oh, let's have the other one. Longest side, square, 6 squared. The two shorter sides, sum nila, 4 squared plus 5 squared. So 6 squared, that is 36. 4 squared, that is 16. 5 squared, that is 25. Okay? So 36 is equal to 41. Okay? Tama ba? So 41. Hindi sila equal, therefore, hindi pang right triangle yung binigay. Okay? So ngayon, para saan nga ba? O, sir, paano yan? Triangle pa rin po ba yan? Dahil hindi siya nag-equal. Ngayon, meron pa tayong pwedeng pong gamitin. Okay? So ito, bibigay ko sa inyo. If the square of the length of the longest side is greater than the sum of the squares of the lengths of the other two shorter sides, then the triangle is obtuse. Kapag mas malaki daw po yung c squared compared do sa a squared plus b squared, obtuse. Pero, kapag less than naman yung square ng longest side compared do sa sum ng squares ng two shorter side, magiging acute naman daw po. Okay? So, ayan siya. So, let's try. For example, ano ba yung kanina? Di ba dito, binigyan tayo ng 36 is, 36, mas malaki mas maliit kaysa kay 41. So, dito, meron tayong 36 and 41. 36, tsaka 41. Si 36 ay mas maliit kaysa kay 41. Okay? So, the square of the length of the longest side is less than the sum of the squares of the lengths of the other two shorter side. Therefore, ito ay isang acute pala. Acute triangle pala to. O, yung kanina, acute pala yun. Let's have another examples. Paano kung binigyan ka ng sides ng triangle na 2, 3, and 4? Let's try. Square ng longest side, equal muna lagay natin ha. Square of the longest side is equal to the sum of the squares of the two shorter sides. 4 squared, that is 16. 2 squared, that is 4. 3 squared, that is 9. Okay? So 16, 4 plus 9, that is 13. Sino mas malaki? Si 16 o si 13? Si 16. So 16 is greater than 13, therefore this one is an obtuse triangle. Okay? Next, let's have another example. Let's have 4, 5, 6. Paano kung yung side ay 4, 5, 6? Ang longest side ay si 6, so 6 squared is equal muna 4 squared plus 5 squared. So we have 36. 4 squared, that would be 60. Ay, ito pala yung kanina, sorry. Okay. Yan pala yung acute kanina. Oo nga. Let's have another example. Sorry. Tao lang. We have 7, 8, and 10. Kunyari, 7, 8, 10. We have 10 squared is equal to 7 squared plus 8 squared. 100 is equal to 7 times 7, that's 49. 8 plus 8, that is 64. Okay? So ngayon, we have 100 is equal to 3, 1, 1, 3. Okay? Tama ba? So, we have there, okay? Ang 100 ba ay mas malaki o mas maliit kaysa kay 113? So, definitely, si 100 ay mas maliit kaysa kay 113. Therefore, okay, baguhin natin yung sign. Instead na equal, magiging less than.
So 100 is less than 113, therefore this is an acute triangle as well. Last one, we have 5, 7, then 11. So we have 11 squared equals 5 squared. Ano ba yan? Sorry. Okay. Sorry po. 5 squared plus 7 squared. So we have 121 is equal to 25 plus 49. So we have 121 is equal to 474. Tama ba? 49 yun, di ba? Okay. That is 74. Okay? So 121 is greater than 74. Okay, babayin natin yung sign. So this one is an obtuse triangle. Okay po? So ayan lang po ha. Paano malalaman kung binigyan ka lang ng sides tapos ano tawag dito? Binigyan ka lang ng sides tapos gusto nilang alamin kung right, kung obtuse or kung acute yung triangles. Okay? Na mabubuo out of those sides. So ngayon, meron din tayong tinatawag na triangle inequality theorem. So dito naman malalaman, valid ba yung side lengths na binigay sa'yo? Kasi baka mamaya, compute ka ng compute tapos hindi naman pala valid. Ano ibig sabihin ng hindi valid? Ibig sabihin hindi pala nakakabuo ng triangle yung binigay sa'yo na sides. Paano malalaman? So for any triangle with sides A, B, and C, kailangan po gawin natin to. Ano ba yan? So the sum of the lengths of any two sides must be greater than the third side. So kailangan daw po pag nag-add ka ng dalawang side, kailangan daw po greater siya or mas malaki siya compared dun sa isa pang side. Anong catch dito? You have to satisfy all the three conditions. O yan, A plus B is greater than C, A plus C is greater than B, B plus C is greater than A. Bakit? Kasi there are side lengths po na binibigay na could satisfy two, could satisfy only one. Okay? So, paano yon? Kasi po ang nangyayari, pag may isa ka lang na hindi na-satisfy, invalid na po agad. Okay? Let's have an example. We are given sides 3, 4, and 8. Let's check. Is this a valid, okay? Is this a valid side lengths? Oh, ito yung A, ito yung B, ito yung C. Okay? 3 plus 4 is greater than 8. 3 plus 4, 7 is greater than 8. Dito pa lang ligwak ka na. O, try pa natin yung iba. A plus C. Okay? A plus C greater than B. 3 plus 8 greater than 4. 3 plus 8, 11 greater than 4. Check ka dito. O, isa pa. B plus C. 4 plus 8 is greater than 3. 4 plus 8, that is 12, greater than 3. Okay, check ka din. Problema mo, may isa ka lang umekis. So, dahil may isa kang umekis, X ka na po agad. Okay po? Ganun lang po siya. Si side lengths. Okay? Let's have an example. So, example, may nawawalang isang side. So, we have triangle. Kunyari, you are given triangle X, Y, and Z. Okay? Side XY. Si side XY po ay may value ng 9. Okay? Sorry. Ba't ganun magsulat si Sarah, no? Ang pangit talaga. Hanggang ngayon finifigure out ko po kung bakit. So, side YZ is equal to 14. Ang hinahanap natin ay ano yung possible range. Okay? Tandaan, range po ang tatanungin sa inyo dito kasi wala naman pong nag-iisang value that would satisfy this triangle. Okay? Marami pong values na pwede. So, ang hinahanap natin, ano yung range of values na pwede kay, for example, hinahanap natin si side XZ. Ayan. Anong value kaya? So, para po malaman yan, okay? Para po malaman yan,
kailangan natin gawin yung tatlong conditions. Okay? So, lagay natin na ito si A, ito si B, tapos ang nawawala ay si C. Okay? So, AB greater than C. AB. 9 plus 14 greater than C. 23 is greater than C. Tama? Next, isa pang condition, si C ulit. We have here A. Asan si A? 9 plus C is greater than B. Asan si B? Si 14. So we have C is greater than 14 minus 9. Okay? So 14 minus 9, that would be C is greater than 14 minus 9, that would be 5. Okay? Isa pa. B plus C is equal greater than A. Asan si B? Si B ay si 14 plus C greater than A. Ano ang A natin? We have 9. So C is greater than 9 minus 14. That would be negative 5. So wala namang pwedeng maging negative 5 na sagot. Tama? Wala namang measurement ng negative 5. So dito natin sa taas isulat. So meron tayong dalawa na nabuo. So si C, etong 23 is greater than C. So C is less than 23. Meron din tayong C is greater than 5. Sorry, mali. Greater than nga ni. Okay? So, ayan. So, ngayon, ano na yung range na meron tayo? Okay? So, ang range natin is your C, sorry, baruin natin. Dahil yan, dalawa lang naman yung kailangan i-consider. Ba't hindi kino-consider yung isa kasi negative po, ha? Okay? So, we have here, yung C nasa gitna. Yung C natin, kailangan mas maliit kay 23. Pero dapat mas malaki siya compared kay 5. Wait lang. Magtatama doon. Hindi pwede. So, si C, according to our condition, kailangan daw po si C ay mas maliit kaysa kay 23. So, C is less than 23. Pero kailangan si C ay mas malaki compared kay 5. So, ito yung magiging sagot natin doon sa tanong na ano yung possible na range ng XZ given that XY is 9 and YZ is 14. Okay? Gagamitin lang po natin yung tatlong conditions. Okay? You just have to use the three conditions. Lalabas po iyan. Malinaw po. Okay? Kung hindi po masyadong malinaw, medyo naguguluhan, pwede naman tayong mag-back ng 10 seconds. Okay? So, ayan. Hopefully, discuss ko pa yan sa mga susunod pa po kasi di ba meron pa tayong final coaching. Okay? So, ayan. Medyo back na lang natin ng konti. Next one. We also have 30, 60, 90 na triangle. Ito mas specific lang. Kasi kanina, di ba, right triangle. Ito, right pa rin siya. Bakit? Kasi may 90 degrees. Pero specific siya kay 30, 60, 90 degrees sa triangle. Okay? So, pag inad mo yan, 30 plus 60, that's 90. 90 plus 90, 180. So, triangle yan. Okay? So, dito kasi, minsan po, hinahanap sa atin yung side. Diba? Hanapin sa'yo. Binigyan ka ng legs. Kunyari, sukat ng hypotenuse. Binigyan ka ng sukat ng hypotenuse. Pinapahanap sa iyo yung shorter leg tsaka yung longer leg. Ano daw yung magiging sukat? Given that it is a 30, 60, 90 triangle. So dito meron tayong ratio. Ang ratio po ng short leg to long leg to hypotenuse is 1 is to square root of 3 is to 2. Okay? Meaning, paano kukunin sa hypotenuse? Kung gusto mong kunin ng hypotenuse, you have 2 times the shorter leg. Okay? While for the long leg, you have the square root of 3 times the shorter leg. Okay? Paano ba ito nag-work sa Arvin? Anong gagawin? For example, binigyan ka ng short leg.
which is 6. What would be the long leg and what would be the hypotenuse? Okay? Yan yung pinapahanap ko dalawa. Binigay lang sa'yo, short leg. Okay? So dito, pwede mong gamitin itong formula na to get the hypotenuse and to get the long leg. Once again, this formula could only be used, okay, for the 30, 60, 90 triangle. Okay? So, to get the hypotenuse, we have 2 times the shorter leg. 2 times 6, that is 12. So, hypotenuse is equal to 12. Okay? For the long leg, we have square root of 3 times 6. So, we have 6 square root of 3. That would be your measurement for the longer leg. Okay? So, ayan na siya. Ganyan lang po siya kadali. O paano kung ang binigay naman sa iyo ay hypotenuse? Binigyan ka ng hypotenuse. H na lang sulat ko ha. Anuhan yung sulat kong pangit eh. H is equal to 16. Hanapin natin si S, which is the shorter leg. Hanapin din natin si L, which is the longer leg. So sabi dito, hypotenuse is equal to 2 times the shorter leg. So hypotenuse, binigyan nga tayo 16, is equal to 2 times the shorter leg, si S. So 2S. So para mahanap yung S lang, divide both sides by 2. So we have 16 divided by 2, that is 8. So 8 is equal to S. So your shorter leg is equal to 8. Okay? Dahil nakuha mo na yung shorter leg, pwede mo na siyang gamitin para dun sa formula ng longer leg. So long leg is equal to the square root of 3 times the S, which is 8. So we have L is equal to 8 square root of 3. Okay po? So ayan, nakuha mo na yung shorter leg, nakuha mo na rin yung longer leg. Once again, this formula is only applicable for a 30, 60, 90 triangle. Okay? Next one. Oh, ito naman kay 45, 45, 90 triangle. Once again, still a right triangle kasi may 90 degrees. Oh, para ma-prove na siya ay right triangle, 45 plus 45, 90 plus 90, 180. 180 yung sum ng angle sa loob. So therefore, that's a triangle. So dito, dahil 45, 45 yan, alam natin na yung dalawang leg would be equal as well. Kasi sabi nga natin kanina, okay, yung sides ay magko-correspond lang kung gaano kalaki yung angle opposite to it. Okay? Eh dahil may dalawang angle na parehas, we can safely assume na may dalawang base din po or may dalawang sides din yung triangle na parehas ng sukat. So kaya kung mapapansin nyo, we have the leg hypotenuse for the ratio, that is 1, 1, 2. Okay? So ito, mas madali ng konti. Okay? This is a square root of 2, not a 2. Okay? 1, 1 square root of 2 po yan. Okay? Sorry po, nagkamali lang. So ayan, 1, 1 square root of 2. So dito, another formula yan. So hypotenuse is equal to the square root of 2 times the leg. Then, both the legs are equal. So pag nakuha mo na siyempre isang leg, equal lang siya dun sa kabila. So wala ka ng problema. Hindi mo na hahanapin. Okay po? So example, you are given a leg which is 10. Okay? So alam mo na isa pang leg ay 10. Hanapin mo yung hypotenuse. What would be your hypotenuse? So your hypotenuse is equal to square root of 2 times 10. Okay? So ang magiging sagot lang dito, hypotenuse is equal to 10 square root of 2. Therefore, ano yung magiging ratio? Yung isang leg ay 10, yung pangalawang leg ay 10.
yung hypotenuse ay 10 square root of 2. Okay? Oh, paano kung binigyan ka naman ng hypotenuse? Ang hypotenuse mo daw ay talaga namang sinulat niya pa na para bang ang ganda ng sulat. So, ayan, hypotenuse daw po ay 12. Ano po ang sukat ng leg? Okay? So, gamitin pa rin natin yung hypotenuse is equal to the square root of 2 times the leg. So, hypotenuse, which is 12, is equal to the square root of 2 times the leg. So, ano mangyayari? Divide both sides by the square root of 2. Cancel, cancel. So, magiging leg is equal to 12 square root of 2. Pero tandaan, bawal tayong maglagay ng square root sa ilalim. So, you multiply both the numerator and denominator by square root of 2 para matanggal po yung square root. Okay? So, that would be 12 square root of 2. Square root of 2 times square root of 2, that would be 2. Okay? So, 12 square root of 2 divided by 2, that would be 6 square root of 2. So, ang sukat po ng dalawang leg, tig 6 square root of 2 sila. Okay? So, the hypotenuse is 12. So, ano magiging ratio niyan? So, we have 6 square root of 2, 6 square root of 2, tapos 12. Ayan, ganyan po siya. Okay po? So, ayan. Then, kanina meron na tayong congruent triangles. Meron din po tayong tinatawag na similar triangles. Okay, so triangle similarity. So dito, corresponding angles are congruent. Corresponding sides are in proportion. Pag similar kasi, hindi sila equal talaga, hindi sila congruent talaga. Yung buong triangle, mayroon lang silang proportion. Okay? So kung baga, mas malaki pa rin yung isa, mas maliit yung kabila, pero in proportion po. Okay? Kaya corresponding sides are in proportion. So three methods ang meron para mapatunayan kung two angles are similar. We have the angle-angle postulate. Kung yung dalawang magkatabi na angle are equal or congruent, therefore, um, the the triangles may be similar or are similar. Then we have the side-side-side postulate as well. Then side angle side postulate. Okay? So ayan. So sabi pag similar, they are to say na yung dalawang triangles are similar, you are stating na they have the exact same shape pero not necessarily na parehas sila ng size. Okay? So, yun lang po siya. So, ayan. For example, the angle-angle postulates or the AA postulate. If two angles of one triangle are congruent to two angles of another triangle, then the triangles are similar. So, ayan siya. So, dito, sir, bakit isang angle na naman yung binigay? Ayan lang yung binigay. Kasi ito ay vertical angles ulit. So, ayan. Dalawang angles pa din po yan. Okay po? Lagyan niya natin ng isa pang line para baka sabihin nyo. Ayan. So, ayan po siya. Okay po? So, isa lang yung binigay kasi may vertical angles. Kaya pasado po siya kay AA postulate. Next, for the side postulate, if the lengths of the corresponding sides of two triangles are proportional, kanina dun sa pagiging congruent, di ba yung word na nandito congruent? Kaya na nandito lang po ay proportional. Kay side postulate, kay SSS postulate. Okay? So, kung proportional lang, hindi congruent, similar lang, hindi rin congruent yun nandito. Okay? While for the side angle side, dito ginamit din to kanina, pero mapapansin, nabanggit lang dito, proportional lang yung side, ang congruent lang ay yung angles. Okay? So, kung proportional lang ang side, congruent lang ay yung angle, similar triangle lang sila. Hindi sila congruent triangle. So, for example, with this one. Okay? So, for this one, the first one, meron tayong side angle side postulate na pwedeng gamitin. Bakit? We are given a side, an angle, we are given a side, ang galing ko nga ito, baka balito kayo.
an angle, and a side. Dito meron din tayong side, angle, and then side. Sir, paano natin mapapatunayan na ito po ay similar triangle according to SAS postulate? So, pwede natin gamitin na gamit tayo ng ratio and proportion. Di ba? So, dito, kunin natin yung sides. Pwede nating ang gawin, kunin mo yung dalawang sides ng triangle. Nasa iisang ratio sila. Tapos yung kabilang side, ratio naman ng sides ng kabila. Or kung gusto mo, corresponding. Pwede din. So, yung una, sinabi ko, yung unang triangle muna. Ito muna tayo, smaller triangle. Yung side niya na 3, tsaka 4. Isang ratio. Okay? Gagawin nating proportion sa kabila. Siyempre, shorter side din muna. Shorter side, 12, tapos 16. Okay? So, ayan. Pwede pong ganyan. So, anong gagawin? Dahil ito ay ratio proportion, pwede tayo mag-cross multiply. So, 3 times 16 is equal to 4 times 12. Ano ba ang 3 times 16? That is 48. Ang 4 times 12, that is 48 as well. They are they are equal. Therefore, pasado siya under ng SAS postulate. Okay? Sir, ano po yung sa sinasabi mong paraan? Pwede din naman natin gawin ay 3 over 12, shorter to shorter, okay, is equal to longer to longer. Okay, yung 3 galing dito, ito yung 3 na yon. Yung 12, ito galing to dito. Okay, so pare sila yung shorter side. Pwede, tapos longer sa longer for 16. Ayan. Okay, ay sorry, nawala yung 4. Okay, so ayan. So ano mangyayari? So pwede rin yan. So 3 times 16 pa rin naman yan kapag pinag-cross multiply. 4 times 12 pa rin yan pag pinag-multiply. So 48 is equal to 48 pa rin po yan. SAS postulate pa rin na nagpatunay. Okay po. So ayan. So ano pa? Itong kabila naman, patunayan naman natin under ng SSS postulate. Okay? So side over corresponding side tayo. Gamitin natin. Sige. So yung shorter muna, si 6. Ano ba pinakamaikli dito? 15. So 6 over 15. Oh, yung pangalawang shorter naman, we have 8 and 20. 8 over 20. So magiging 6 times 20 is equal to 8 times 15. Okay. So 6 times 20, that's 120. 8 times 15, that is 120 as well. So equal po sila. O, kuha pa tayo. Yung pinakamalaki naman, 10 over 25. Ito sila, pinakamalaki. Tapos pili tayo kahit kanino dito. Kunin natin si 8 over 20. Okay? So 10 times 20, that would be 200. Tapos 8 times 25, that is 200 as well. So check parehas. O ngayon naman, sino pa ba hindi nagkakasama? Si 6 over 15, tsaka si 10 over 25. So 6 times 25 is equal to 10 times 15. 152. 150 din po ito. So equal lang sila kahit ano pang pagpare-parisin natin. So therefore, yung dalawang triangle na yan ay similar triangles under the SSS postulate. The side-side-side postulate. Okay po? So ayan, napatunayan naman natin yung sa triangles. Okay? So I hope may natutunan tayo sa solving and all. Pagdating po sa triangles, mula po sa congruency ng triangle, sa similarity, sa corresponding parts, yung CP-CTC natin, yung ating triangle inequality theorem, the Pythagorean theorem, the converse of Pythagorean theorem. Ayan. So sana po may natutunan kayo sa mga concepts na binigay ko sa mga solving natin. Di ba hindi siya, pag geometry kasi hindi siya heavily on solving pa. Okay? More on concept siya, tapos papasukan mo lang ng konting solving.
Okay? Hindi siya katulad ng algebra na sobrang solving, solving, solving talaga. Pagdating po sa geometry, more on conceptual siya. Tapos you apply that concepts in solving. So yung solving, hindi heavy. Okay? So ayan po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod po na video. Pero bago po yung video na yon, paalala lang po, munting paalala. Ito po ay asynchronous class. Sana po ay nagpe-pay attention kayo sa mga explanation ko po at explanation pa po ng ibang mga lecture. And be sure na after you watch the video, you answer the formative assessments. Kasi mahalaga po yun. Okay? Maraming salamat po sa pakikinig. Okay? See you po sa susunod na video. Pero before that, you answer the formative assessment first. Maraming salamat po. Thank you.